Team Leader Herrera, are you present? Richie Yuayan, nandito din kayo. Okay. Henry Mascariña Mago. Alvin Zabalya. Alan Abdon. Wilson Peñaverde. Your Honor. Congressman Suarez. So, can you also confirm kung kayo po yung nasa video? Again, Your Honor, I invoke my rights against self-incrimination, Your Honor. Ayan, dapat yun ang hindi nyo ginagawa dito sa hearing. We are just in aid of legislation. Okay, anyway. So, Magdadoubt agad kami sa mga lingwahe mo. Ha? Okay. Congressman. Actually, you're not incriminating yourself, Team Leader Herrera, because we are just asking a simple question. And let's not forget that you have already paid for your bail. Di ba? Nakapagpiyansa na kayo sa final sa inyo? Tama po, di ba? Yes, Your Honor. Di kung nakapagpiyansa na kayo, therefore, may kaso po kayo. I just want to inform this honorable body that in the course of our investigation, we identified one PNP personnel na hindi po nakasama dun sa 8 that puts the PNP personnel to 9, Your Honor, and ito po ay inihabol natin, kinasuhan din po natin, and he is now out on bail, and he is present right now in the name of Police Staff Sergeant Arnel Reyes, Your Honor. Thank you very much for that information, RD. RD, can you confirm that these are the same police personnel who were placed under regional custody last week? Yes, Your Honor, under restrictive custody, Your Honor. Can you please explain to the committee why they were placed in the regional custodial center? The reason why we put them under restrictive custody is one, para po pag may mga ganitong hearing is madali lang po namin silang ipipresent, and of course for the main reason that there is an ongoing investigation, both criminal and admin, para po hindi nila ma-impluwensyahan yung pag-conduct namin ng investigation, Your Honor. So, therefore, you agree that it is important na yung mga witnesses at resource persons na dumadalo dito po sa komitibang ito ay may mahalagang papel na gagampanan para malaman po natin yung totoo at katotohanan sa mga pangyayari. Hindi po ba, RD? Yes, Your Honor. Okay, so therefore, again, I would like to direct my questions to the team leader that operated in Ransohan. RD, would you confirm that they were the same group that were charged in Lucena City? According to the documents in the investigation conducted by Lucena City Police Station, sila po yung involved, Your Honor. Okay, but ayaw magsalita. Ba't ayaw nilang aminin na sila kung sila nga yung kinasuhan? Simple question lang naman po yun. Who wants to reply on that query? If nobody will answer, Congressman Suarez, you can proceed with your next question. RD, PD, maybe you can ask your personnel to be more cooperative. Is this the expected decorum that the House will receive from PNP officials and resource persons? Your Honor, they are well informed na ito po yung tatakbuhin ng hearing na to, and I mentioned to them na mga tanong is ito yung lilinyahin. But of course, hindi rin po naman natin din na pwedeng ipagsalang-alang sa din yung karapatan nila, Your Honor. Mukhang nakapag-briefing na rin sila, Chairman Akop, ano? So, you know what, Mr. Chair, kaya po mahalaga po para sa atin ito is because we were investigating in aid of legislation a very important matter, which is violence and which was harassment that happened in the last barangay elections. And unfortunately, a resource person who testified in Congress received the same violence and harassment after she testified. And now are we supposed to accept this type of attitude and decorum? Para
para pong pagdidisrespeto na po talaga yan sa Kongreso at sa mga karapatan at kapangyarihan po natin bilang legislators, Mr. Chair. And these are very, very dangerous waters for the organization and for those involved. So, Mr. Chair, I seek your guidance before we... Sige, before anything else, Congressman Paduano is recognized. Thank you, Chairman. My question will be addressed to Captain Herrera. Okay. On the early morning of May 24, may operation po ba kayo? Yes, Your Honor. Meron Okay. po. By bus po, Your Honor. By bus. Anong oras nangyaring by bus? Sa record sa Barangay Okay. Rasuan. Yun lang. Yun lang po. Yes po, Your Honor. Oh, so Mr. Chairman, may nagsisinungaling po dito. It's either si Captain Herrera or si Reyes. Pero tama pong oras. 5:13. Pinapanat po nga yung dokumento. Hindi ko makita pero matandaan ko yung oras. Now, 5:13. At 5:03. At 5:03 in the morning, the same day, may information si Colonel Reyes doon sa lugar na yon. Sa Barangay Ransuan. Ransuan ba? Barangay Ransuan. Now, so, Captain Herrera, you're still standing that you're the one who called your chief of police and informed him na may bypass kayo. Yes po, Your Honor. Okay, so, it's either Colonel Reyes, during the previous hearing, well, in fact, binasa mo pa nga eh. Kaya kinuha ko yung papel, kasi sabi ko nga, hindi mo kailangan magkaroon ng notes because that only happens a week ago. A week after that last week na hearing. Now, Colonel Reyes, your statement during the time, Mo na indicate yun, pare. Magkaka-influence mo. Iwalay mo na lang ako. Colonel Reyes, pwede ka bang lumipat na lang dito? Lipat ka lang dito para ano? We have an open seat here. Then we will discuss about your appeal. Colonel Mamaya. Reyes here. Colonel. Ito, Captain Herrera, you're not anymore invoking your right to self-incrimination. You're now answering my question. Tama? Yes po, Your Honor. Do you know the consequence? If ever this committee will find out that you're lying, alam mo ba? Yes po, Your Honor. Ano ang konsekwensya? Makakontem po ako, Your Honor. Yeah, it will be cited in contempt. Now, Colonel Reyes, you... Wait, with the permission of Congressman Paduano, can I just ask, yung ibang miyembro ng team, kayo po ba ay pumapayag na kung anong sasagutin ng inyong team leader, yun na rin ang sagot ninyo? Tanungin natin si Corporal Alan Dalus Abdon. Corporal Alan Abdon. What can you say about the statement of your team leader? Hindi, kayo, pumapayag po ba kayo na kung anong sagot ng team leader, yun na rin po ang sagot ninyong lahat? Yes, Your Honor. Tawagin natin para isa-isa, para to give fairness to each and every one of you, ha? Remember, again, reminding, huwag kayong magsisinungaling. Si Sergeant Richie Ledesma Yuwayan. So what is your take on this? Yes, Your Honor. So, sasama ka sa lahat ng sasabihin ni Captain Herrera, Yes, Your Honor. kahit sa kasinungalingan? Yes. Yes or no? Yes or no? Sergeant, Yuwayan. Yes or no? Kahit sa kasinungalingan? Yes or no? Sabay-sabay kayo. Hindi, open your mic, please. Open your mic. Ayan na, naka-open na. Kahit po sa kasinungalingan, sasamahan po natin si Captain Herrera? No, Your Honor. No, Your Honor. Okay. Sergeant Henry Mascareña Mago. No, Your Honor po. Anong no? Hindi mo yung first question, lahat ng sasabihin ni Captain Herrera, sasamahan mo ba? Master Sergeant, Master Sergeant. retirable ka na? Pwede na po sir, mag-retired po. 25 years na po ako. Ano? Kailan ka magre-retire? Pwede ka na. Pwede na po. Optional. Optional o mandatory? Optional po. Optional. Pwede ilang taong ka nang nasa servisyo? 25 po. 25. Ilang taong ka na? 49 po. 49. So kung
56, 7 years to go. So mandatory. Opo. Eh baka hindi mo naabutin yun. De, pero hindi naman Baka daw siya makulong susunod. ka na. Congressman, Chairman, mukhang hindi naman daw siya sasama sa lahat ng sasabihin. Ah, ganun ba? Can you kindly sit on the other side? Can you kindly sit, Sergeant Henry Mascareña Mago? Can you sit on the side of the of our PD? Okay. Si ano naman po? Si Corporal Alan Daluz Abdon. I was just interested with regards to the first question raised by DS Gigi Suarez. Now, CD Reyes, Colonel Reyes, did you hear the statement and the claims of Captain Herrera? Number one, he's claiming that he's the one who called you, not the other way around. Yes, sir. So, alin ang totoo? Ikaw ang tumawag o siyang tumawag? Siya po ang tumawag, sir. Siyang tumawag. Yes, sir. Okay. So, siyang tumawag, ah? Yes, sir, Honor. Okay. Now, during the discussion, ang sabi niya, ang pinag-usapan niyo raw daw is all about the buy-bust operation. Is that true? Meron pa po, sir. Sandali, huwag mo muna sagutin pag ipatayin mo. Mayroon pa raw, Captain Herrera, ano pa pinag-usapan niyo? Ito, pagbibigyan kita, ha? Pagbibigyan kita. Ano pa? Just tell the truth. You're under oath. Pag nakamali ka, pasensyahan tayo, I will cite you in contempt. I will move to cite you in contempt. Kanina sabi mo, yun ang pinag-usapan. Pagbibigyan kita, isang pagkakataon, ano pa pinag-usapan nyo? Diniscuss din po sa akin ni COP na tinanong po sa akin mismo kung kami ang pumasok sa bahay ni Reynalyn. Yun din po ang pinag-usapan namin, Your Honor. O di, ngayon, nagsasabi ka ng totoo. Kanina, nagsisinungaling ka. Tama? So, wini-withdraw mo yung first statement mo kanina. Nang pinag-usapan nyo, you just inform your CD that there is an ongoing buy-bust. Tinanong kanya kung kayo ang pumasok doon sa bahay ng witness namin. Tama? Yes po, Your Honor. So, at least binago mo. So, you stand now by your new statement. Hindi, tinatanong kita para on record. Yes po, Your Honor. Okay. Now, nung tinanong ka, that was 5:13 AM. Ang operation nyo happens 5:50. Tama? Yes po, Your Honor. That's 37 minutes after that conversation. Question. You were there at 3 AM. Anong ginawa nyo? Ba't 5:50 kayo nag-operate? Your Honor, we are preparing for a planned operation by bus operation, sir. You're preparing in the area? Ikaw ba naman? Kapitan? Hindi ako pulis, pero hindi mo ako pwedeng lukuhin. Almost 3 hours? Nandun na kayo sa area, tapos naganda kayo? Ganon? O Magno? Magno? Mago. Sir, Oh, you were there at 3 o'clock in the morning. And ang hepe mo sa drug, ano ba? Drug Enforcement Unit? Team. O Drug Enforcement Team. 3 oras kayo dun. Na naganda? Sorry? sir, pwede po na baguhin ko po yung kanina na nalito lang po ako na kung sasama po sa team leader. Yung ang tanong po sir sa akin kanina kung sasama sa lahat na sasabing dito totoo, ay ako po ay sasama po sa kanila. Kahit kung lahat po ng sasabihin ng aming team leader, doon na din po ako po. So nagbago ka na? Opo, nalito lang po ako kanina. Kasi ang tanong po ay kung sasama doon sa mga kabulanan kasi nung Okay. ay So, sasama na po ako doon. so ang tanong ko, pinatutuhanan mo na 3 oras kayo doon sa barangay before the operation takes place. 3 oras kayo doon sa barangay. Naganda. Hindi ko na po tanda. Ha? Hindi ko na po tanda. Oh, hindi mo na matandaan? Yes, sir. So, hindi mo matandaan kung alas 3 kayo dumating doon? At saka, anong oras kayo nag-operate? Hindi na po. Chairman, problema to. Eh, baka siyang mauna makontent dito kaysa sa si Captain Herrera. I invoke my rights po against Oh, self-incrimination. yan yung problema. Chairman, he's now invoking his right to self-incrimination daw. Now, question, tanongin kita. Paano ka ma-incriminate sa tanong ko? Sige nga. Because we will only allow such defense dito if indeed
that is self-incriminating. Ang tanong ko, 3 oras kayo doon. Tinanong kita, hindi mo na matandaan. Ngayon, sasabihin mo ngayon, you invoke your right for self-incrimination. And what is incriminating to that question? Dito na po. Oh, what is incriminating to that question? Bago. Kasi yun po kasi po yung kaso po namin, ang pagkakalam ko po ay nasa Reyes Morena po. O so kung tinanong kita, na at 3 hours, 3 oras kayo doon. Sabi ni Herrera, naganda. Ngayon, 3 hours kayo doon, tinatanong kita ngayon, hindi mo masagot? Because that is self-incriminating? Hindi ko na po sir maalala po kung anong oras po kasi gabi na po nun yung pangyari po bilisan na, hindi ko na po alam kung ilang oras na po yun. Hindi, ang tanong ko lang, huwag natin isaktuin. Alas 3 nandun kayo, di ba? Hindi ko na po matandaan kung anong oras po yun. Tapos tawain natin. Chairman? Okay. Can you kindly go back to your group? Balik ka na muna dun. Okay. Hindi, Chairman. So, Chairman Paduano, no? May tatanong lang ako kay Renalyn. Andun si Renalyn. May interject lang a little bit, Congressman Paduano, before you proceed with your motion. Si Renalyn ba andyan? Can you kindly call? Yes, oo. But for the meantime, siguro, while waiting, may I ask yung pinaka-head nung si Herrera. Have you secured a plant operations? Have you submitted to COP Reyes a planned operation for their buy-bust? Check. Have you submitted? Yes or no lang yan? Documented po ba o verbally lang? Planned. Pre-planned. No, May Your submit ka. Hindi ka nag-submit ng pre-planned buy-bust operation. Wala. No, Your Honor. So, lahat ng sinasabi ng Section 5, Paragraph A and B, Rule 113, and Section 13, and Rule 126, no, ng ating Rules of Court, no, talagang wala kang sinabit, pati na yung summary of information of the target. Meron po, Your Honor. Oo, Verbally hindi lang po. kasama yun. Sa pre-planned yun, eh. Verbally lang po. Ha? Not documented pa po. What? Verbally lang po. Hindi ka nagsabit sa kanya ng pre-planned operation? Eh, yan yun, eh. Standard operating procedure yun. When you conducted the buy-bust operation, kompleto yan. Wala kang sinabi, verbal lang. Actually, tinatanong ko kay Chief nung nakaraan. Okay? So ngayon, nako-confirm na yung sinasabi niya na talaga wala kang sinabit. So, wala rin special report. Wala rin surveillance report. Wala rin contact meeting report. Wala rin development report. All of this, wala. Please answer, Captain. Yung document po, wala po, Your Honor. RD, so yung mga gatong sitwasyon na walang in accordance with our POP manual that you have to submit a pre-planned lahat, di ba? Prior to the execution of the operation. What is the penalty that will be meted out for them? That will be irregularity in the performance of duty, Your Honor. Irregularity and thereby subject to what, What's the penalty? Grave misconduct, Your Honor. Maximum is dismissal, Your Honor. Dismissable. Opo. Okay. You 8, we are warning you, 8 kayo nandyan. Sham. Save yourself. Save yourself. Wala ditong all for one for all. Maniwala kayo sa amin. Unang-una, wala na kayong pre-planned operation in accordance with your own manual. Kung ganyan ang ginagawa ng lahat ng kapulisan natin sa buong Pilipinas, mawiwindang ang mga kababayan natin talaga. Dahil nag-ooperate kayo without a proper documentation that being prepared, being planned. Siyempre, magpaplano tayo. Sasabit natin sa COP. Di ba? Kaya nakakalungkot itong nangyayaring to, ha? And this buy-bust operation that was filed by Congressman Acop as well, yun yung isang i-discuss natin mamaya. Buy-bust operation na naman. So, bubuhayin namin yon, and maybe we will be expanding that to different regions. Because, well, unfortunately, or fortunately, yung Region 4, panay Region 4 yung ating na-imbestigahan. We are not being, other regions are not being investigated on this buy-bust operation, and we will do that. I think we need to have our Chief PNP in order to re-educate our PNP with regards to this basic procedure that must be followed by our operatives. Ito ang ginagamit yung buy-bust operation. Di ba? Warrantless arrest. Wala nang hindi na kailangan mag-apply pa sa mga sa korte. And that's really bothering us. Congressman
Are you sure? Congressman Paduano, then Ito, Congressman hindi, Ako. Chairman, with the indulgence of Chairman Ako Congressman and then, Kit, and then Vice Chair Congressman- yes, Flores. go ahead, go ahead. Chairman, I will not anymore belabor with regards to asking question to that 9. No. Ako lang ha. Ito sa mga lalo sa mga non-commissioned officers. Naintindihan niyo man siguro yung question of administrative at saka criminal liability. Nakaintindi po ba kayo? Kasi kahit may kaso kay administratibo, may harapin pa rin kayong criminal case. Tama? Now, the only way, ito sinasabi nga ni Chairman, ako, diretsuhin ko kayo, the only way na magpagaan sa hatol sa inyo through this committee, yung committee report namin, no, administrative sa criminal nyo, na kaso, na harapin, kung may basihan, may mitigating circumstance na pwedeng magpababa. Well, in fact, in the previous hearing, result din yun. Region 4A din. If the members remember that, si RD na-remember nito. Natanggal na yung mga pulis doon. Pero yung mga NCO, non-commissioned officers, yung hatol sa kanila is only demotion. Yung iba siguro doon, ewan ko, I don't have the record yet, but yung iba siguro baka reprimand lang because they cooperated during that investigation. Ayun lang yung bilin ko sa inyo. Pero pag kayong lahat, napakalinaw po, pag sinamahan nyo yung kapitan nyo, ay, pasensyaan po tayo dito. Hatabulin kayo ng kumiting to. Para matanggal kayo sa serbisyo, may criminal na kaso pa kayong harapin. Okay. Thank you, Chairman. Thank you. Bago si Kit Flores, saka si Congressman Akop. Renalyn, kasi may naano ko naputol na tanong eh. Supposedly, I'm going to ask you, ito yung mga pumasok sa loob ng tahanan mo. Nung pumasok sila sa loob ng tahanan mo, lahat ba sila nakabonet? Hindi naman. Meron diyang walang pagtatago sa kanilang personalidad? Nakabunet po, Lahat. Your Honor. Opo. Meron kang pagkakakilanlan sa kanila na nakita mo sa kanilang katawan? Like, for example, may nakita kang balat, tattoo, or something like that? May nakita po ako sa kanila na may tattoo sa Tattoo? braso. Saan? Sa braso po. Sa kanan?